ating prayerfully na nangagaling po sa ating puso, awitin po natin. Or, parang panalangin po ng pag-awit. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako 1,000 buhay. Say to the Lord po, Hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Say to the Lord, kung mayroon lamang, kung mayroon lamang akong Yes, God. 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Isa po po kung mayroon lamang. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat, hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong dinggin, kalapit ng awit. Gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong dinggin, kalakip ng awit. Say to the Lord, natatanging kayamanan ko. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa po ang lahat ng anak ng Diyos ay magbigay ng palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.
tayo sa pagkakatayo, pakinggan po natin ang pagbasa ng banal na kasulatan ng ating pong tagapagsalita, ang Reverend Pastor Benji Bringula po. Dito po sa aklat ng Lucas, ang pangkat po ay 10, chapter 10, verses 11, 1 to 11, at saka po 16 at 20. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin ka sa kapayapaan, ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain doon. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong mga bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Lulundag po tayo sa talatang 16 hanggang 20. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay magtatakwil sa nagsugo sa akin. Masayang-masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at daigid ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapananakit sa inyo. Verse 20, ngunit mag-alala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Pagpapalain ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita, na sa umagang ito ay ating pong pagsasalu-saluhan. Ang Ama'y purihin natin, ang Anak at Diwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, luwalhatiin. Amen. Dalangin pastoral po. Kung sino man po ang may nais ipagpasalamat, ay inaanyahan po dito po sa dakong unahan po.
Sige po, lumapit lahat ang may kahilingan sa ating Panginoon at magtiwala tayong ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tumutugon. Maging yung nasa kanilang upuan, alam kong meron din kayong kahilingan sa Diyos. Ang kailangan lang po yung ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri sa kabila ng masungit ang panahon sa ilang mga oras, naririto po kami. Binigyan mo ng magandang panahon upang sa dakong ito'y patuloy ka naming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong mga suliranin na nagkakaroon ng aming mga kapatid. Pati kami ay nagkakaroon ng mga agam-agam. Subalit, yung po aming paniniwala na aming Diyos ay laging nagmamahal, lalo na sa mga sumusunod sa iyo. Yun po yung aming pinangahawakan. Ano man ang suliranin meron kami, naniniwala po kami ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ang magbibigay ng solusyon sa mga suliranin ito. Ang mga kapatid namin ito ay maraming kahilingan, may mga hugot sa kanilang mga buhay. Subalit, hayaan mo lang, Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay patuloy nilang maranasan. Hindi upang sila'y pahirapan, kundi sila'y patatagin sa kanilang mga pananampalataya. May mga kapatid kaming nagdi-discourage kung hindi mangyari yung kanilang ninanais. Subalit, alam namin kung hindi nangyari yung ibang nais namin, meron kang higit na karapat-dapat at siyang dapat mangyari sa aming mga buhay. Hindi kami dapat malungkot doon sa mga iniisip namin na gusto namin. Kung ang plano mo ay hindi iyon, hayaan mo maunawaan ng lahat, kaming lahat, yung mga nagaganap sa aming mga buhay. Hindi pera ang sagot sa suliranin namin. Merong walang pera, subalit kontento sa kung ano yung meron sila at nadarama nila yung contentment at yung kapangyarihan mo ang siyang nangunguna sa bawat isa. Meron namang may pera, subalit hindi naman yun yung kailangan. Ang kailangan ay yung mataintim na relasyon sa iyo nung nasusunod namin ang iyong mga kalooban. Ang panahon namin ngayon, Panginoon, ay mabigat. Maraming mga anak mo, yung mga scholars sa Bible ang nakatingin sa nangyayari sa Israel. At marami ang nagsasabi na posibleng baka malapit na yung pagbabalik. Ano po ang kailangan namin gawin? Kailangan ba namin huminto sa mga aming ginagawa? Hindi, kundi ang kailangan namin ay patuloy na mabuhay nang nanghahawakan sa iyo. Kung ang panahon ng iyong pagbabalik ay malapit na, masumpungan mo kaming maging karapat-dapat sa iyong harapan, O Panginoon. Ang aming pong mga kilos, ang aming mga pananalita, ang aming pakikibagay sa aming kapwa ay tunay ngang makita mong naaayon sa iyong pananakalooban. Panginoon, ang mga kapatid na ito ay hindi ko alam kung ano-ano ang kanilang mga suliranin. Subalit ikaw na aming Diyos ang marunong sa lahat. Nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Kahit bilang ng buhok namin ay nabibilang mo. Ano man ang dalangin ng aming mga kapatid ito, Panginoon, ikaw at sila ang nakakaalam. Kung ano man ang nais nila, kung ito'y naaayon sa iyong kalooban, naniniwala po kaming tutugunin mo po ito. Salamat po
po sa inyong mga kapatid na narito. Ipinapahayag ang inyong paniniwala at pananampalataya sa makapangyarihang Diyos na anumang suliranin meron kayo. Ito ay bibigyan ng lunas ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humayo ay taglay ang pangako ng Diyos na siya ay tumutugo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magandang sa ating lahat. Narito po ang mga pahayag at pasasalamat. Ang regular Bible studies po ng mga kababaihan ay nagpapatuloy. Mangyari po na lagi po tayo makipag-ugnayan sa ating pong mga Pangulo at keep in touch po sa ating mga GC. Sa darating po Miyerkules, July 9, 7:30 po ng gabi ay ating pong ginaganap ang ating midweek service and prayer meeting. Ating pong inaanyayahan ang lahat na sama-sama po nating daluhan ang gawaing ito ng pagsamba at panalanginan. Sa darating pong linggo ay linggo ng kapisahan ng kababaihan. Ang pananambahan po natin ay ginaganap po natin 8:08 ng umaga. Ang ating speaker, ang ating pastor, Benji A. Bringula, patnugot, kapatid na Chat Manaloto, mga tagalikom, kapatid na Pining Reyes, at kapatid na Florence Villegas. Ang ating po mga acolyte kids, kapatid na Dylan and Sheena. Para po sa buong buwan po ng Pebrero, ang ating pong mga ushers and usherette ay ang mga Predikador Anok, Predikador Cesar, Predikador Lina. So, dinagdagan po natin ng isang usher para po dyan po sa gilid, sa upuan po ng mga bata, ay may isa rin pong tututok. Sa buong buwan po ng July, narito po ang gaganap sa ating pong pananambahan. Sa darating pong July 20, linggo ng Kapisahan ng Kabataan, ang patnugot, kapatid na Nina Sanyes, mga tagalikom, kapatid na Caitlin Consul at kapatid na Sheena Giliego. Sa July 27 naman po, linggo ng Kapisahan ng Young Adult, ang ating patnugot, ang kapatid na Alexis Rivera, mga tagalikom, kapatid na Vanessa Villegas at kapatid na Joy Mesa. Patuloy po nating isama sa ating panalangin ang gawain po ng District 2 East Young Adult na may tema pong kapit. Ito po ay gaganapin po, simultaneous po, gaganapin po on July 13. So dahil tayo po ay kabilang sa Zone 1, ang ating po mga YA ay sa Block 64 po tutungo. Narito pa po ang ibang gawain. Pagkatapos po ng ating Sunday School, ay gaganapin po ang Bible Survey. Ito po ay dadaluhan ng Lupong Pamunuan. July 20, ang Nutrition Month ng Kababaihan at Youth Fellowship Series 2. July 27, YA Local Fellowship at National PMK Sunday. On August 3, ating pong gaganapin ang Youth Fellowship Series 2. July 10, Youth Zone 1 Fellowship, August 10. August 16, Youth Field Trip. August 17, Youth Fellowship Series 2. On August 21 to 22, Mission and Action. August 23, Family Matters ng YA. August 24, PMK Training at Singalong Kababaihan. At August 31, ang Worship Through Music. Para naman po sa buwan ng September 6, 13, 2027, PMK Training, Worship 102. September 14, Grandparents Sunday. September 28, Birthday Bash po ng Kalalakihan, 4K Program Mission at Youth Fellowship Series 2. Patuloy po nating pinag-aanyaya na sa buwan po ng Agosto ay gaganapin po ang kasalang Yemilip. So ito po ay programa po ng ating iglesia. Initiative po ito ng ating pastor para po sa mga may anak na
hindi pa po nabibindisyonan ng kasal, ito po ay libre. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating kalihim, ang ating Ate Ivy Orpilia. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. July 6, kapatid na John Lloyd de la Peña. July 6, kapatid na Norberto Miranda. July 7, kapatid na Yuan Henner. July 7, kapatid na Criseline Maglonso. July 10, kapatid na Vanessa Villegas. July 11, ang kapatid na Sebastian Candelario. Atin pong nire-recognize ang mga kapatid natin na patuloy na tumutugon po sa ating panawagan na tuwing first Sunday po na kung maaari po tayo po ay nakasuot ng kulay puti or kung walang puti ay kulay itim. Nawa po sa mga susunod na unang linggo po ng buwan, ito po ay huwag nating makaligtaan. Yun lamang po at ngayon po ay bibigyan po natin ng pagkakataon ang misyon para po sa 4K program. Panoorin po muna natin yung video. Excellent po yung video. Okay na po, okay na. Kala ko may mahaba yung video. Ngayon po ay ipapaliwanag po natin yung 4K program ng Lupon sa Misyon. Ito po ay nauna nang binanggit ng national noon. Pero nakita po namin ang pangangailangan. Ano po ang 4K program ng Lupon sa Misyon? Ang 4K program ng Lupon sa Misyon ay isang estratehiya na tutulong sa ating iglesia na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang kapamilya, kaibigan, kabarangay, kakilala, at iba pa. Sa next slide. Ang 4K program ay hango mula sa Juan 1:40 to 42. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid na Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesias, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At sinama ni Andres si Simon kay Jesus. Mapapansin po natin na yung pagtugon ni Andres do sa panawagan na i-share ang Word of God ay hindi matagal. Ang ginawa pong pagsunod ni Andres ay forthwith. Nakaka-relate ho ba kayo doon sa word na forthwith? Yun po yung pinagtatalunan sa Senado ngayon sa impeachment na kay tagal-tagal bago sundin yung sinasabing dapat agad-agad. Yung ginawa ni Andres, ang tawag po dyan, merong Operation Andrew. Doon po sa nagmimisyon. Nakita yung kanyang kapatid at isinama kay Jesus. Nakakalungkot na marami tayong minimisyon. Pero yung miyembro ng ating pamilya mas nahuhuli. Ang inuna ni Andres ay yung kanyang kapatid. May kakilala ba tayong mga taong nangangailangan kay Jesus? Ayan. Dapat tayong magkaroon ng malasakit sa mga taong wala pang lubos na pagkakilala kay Kristo.
at magsisikap na dalhin sila sa kanyang paanan. Yung po sermon ni Pastor last week ba yun o nung nakaraan? Ang sabi, yung puno hindi nagbubunga ay pinuputol. Marami ho sa atin ang tumanda na sa iglesia. Pero pag tinanong mo, meron ka na bang nailapit sa paanan ng Diyos? Wala ho. Pero ang aking mga magulang ay pundador ng iglesia. Dito na kami tumanda. Minsan ay nagsermon ako, meron 2 utos. Great Commandment, midweek yun. Great Commandment at saka Great Commission. Yung Great Commandment ay ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Ganun po yun. Pero yung pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapag sinusunod lang natin yung Great Commandment, ang sabi ko to sa aking sermon, 60% pa lang ng utos ng Diyos ang nasusunod mo. Yung 40% ay napakalaking bahagi doon sa Great Commission. Yung sinabi ng Diyos ay, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Nasisiyahan na pa tayo noong matagal na tayo sa iglesia, komportable tayo sa aircon, maganda ang pasok ng pananalapi, pero hindi natin nasusunod yung Great Commission. Si Andres, ang pagsunod niya ay ginawang forthwith, agad-agad. Ilang taon na tayo? Kung wala man lang tayong nailalapit na isa man lang kaluluwa sa Panginoon, pasang-awa lang tayo. Kahit ang sabihin natin, iniibig natin ang Diyos ng buong puso natin kasi merong kulang. Ang kakulangan ay yung mag-share ka ng Word of God, lalo na doon sa mga hindi pa nakakakilala. Kanina yung batang yun, hindi ko alam pa anong pangalan. Iniisip ko, sino ang nagsama sa kanya? Nung makita ko, nag-CR si Jewel ba? Si Jewel. Mabuti pa ako si Jewel kahit merong isang bata ay naisama. Meron ho bang makapagtataas ng kamay sa atin kung meron na kayong nahimok na mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Diyos at nailapit sa ating Panginoon? Kinakailangan nating magbahagi ng salita. Nagseseminar tayo. Mamaya ay meron na naman tayong survey seminar. Pero anong silbi niya kung hindi natin maipapatupad? Yun po ay head knowledge lang. Kung nandito lang at hindi natin isinasagawa, para po tayong puno ng igos na ang sabi ng Diyos pag walang bunga, puputulin. Nakakatakot po yun. Ngayon po, gumawa kami ng lupon sa misyon ng commitment form. Meron pong commitment form dyan at pipil upan nyo po yan. Yung pong sinasabi namin kamag-anak, kapitbahay, kabarangay, o yung 4K na yon, meron po diyang mga pangalan. Ilalagay po yung pangalan, saan yung address, kung may cellphone number, kung may birthday, ilalagay. Sa baba ay sinong miyembro ang nag-suggest, nagpalista. Doon po sa commitment form, nakalagay doon, ako po ay nagtatalaga na makikibahagi sa 4K program ng Lupon sa Misyon o ng Iglesia. Ililista ko po yung mga kakilala ko, kaibigan ko, kapitbahay ko, kabarangay ko, kahit isa lang. At ililista yan, ihuhulog, meron form dyan, ihuhulog po natin doon sa box ni Joy, doon sa CA. Amin po yung inilista, every midweek po ay isasama natin sa panalangin. Pag yan po ay atin na simula, naniniwala po akong bago matapos ang taon. Kung 2 lang, meron tayong magiging bagong kapatid na makakasama natin sa panalangin. Yung pong form ay nakaityak at ang iniisip po namin sa panahon ng Sunday School,
ibigay yan sa mga Sunday school teacher, ibigay sa mga gustong sumali sa 4K program, magko-commit kayo. Meron ba kayong kapatid na hindi pa sumasamba? Medyo matigas ang ulo. Kausapin nyo, ilista nyo, ipapanalangin natin. Tuloy-tuloy po yan. Kahit next year ay pwede nating ituloy. Yung mga papel na inyong pinipilapan, ihuhulog doon, amin pong kukunin, ililista namin. At doon sa midweek prayer, sasama po natin sa ating mga panalangin. Ang pagsasama po sa simbahan hindi naman minsan sabay-sabay Yung apo ko riyan sa pinsan na anong pangalan ng apo mo, kumare? Si Hasley. Dahil sa siya ay napunta rito, handyan yung kanyang mga magulang. Yan yung mga pamangkin ko sa pinsan. At yun pong mga ganyang koneksyon, tayo po ay nakasusunod doon sa Great Commission ibinigay o utos ng ating Panginoon. So yung pong form ay na kay Jack Biron kung kaya pong ipamigay sa mga Sunday School teacher. Nakalagay doon po sa kabila ng form, tumingin sa paligid. Ang iyong mission field ay nasa mismong lugar kung saan ka nakatira. Minsan ay sabi ni Ano kay doon sa kanilang lugar ay marami. Kaya nga sabi ko hindi na tayo lalayo, Pastor. Yung ating missionin handyan lang sa tabi-tabi. Ayan. Regular na hindi ko mabasa, medyo blurred yung Ipapanalangin natin yan, humanap ng mga paraan, magsimulang makipag-usap, himukin yung kapatid ba natin yan, kamag-anak natin yan, kapitbahay ba natin yan, kabarangay ba natin yan. Ilalagay nyo lang po yung pangalan. Kung gusto nyo 4, pwede. Kung gustong 1, pwede. Ihuhulog po natin doon sa box, iipunin po namin yan, ililista namin yan, every midweek, ito po ay ating ipapanalangin. Handa ka bang maging tulay sa pag-abot sa paglakbay ng ating kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kabarangay para kay Kristo? Ang pagsasabi ng yes sa pagtawag ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakamatalinong pagpapasya na maaari mong gawin sa buhay ngayon. Tayo po ay umaasang bago matapos ang taong ito ng 2025, meron na tayong mga nahikayat na dumalo sa ating bahay-sambahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor. Ngayon po ay pakinggan po natin ang tanging bilang ng mga kalalakihan po. Nakatutok po ito. Taas kaya tayo konti. Langit at lupa sa'yo'y susumpa. O Diyos,
kaligayahang di kayang bilhin. Sa iyo ko lang nadarama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ngayon po ay pakinggan po natin ang mensahe po ng buhay na dadali po sa atin ng ating tagapagsalita, ang ating pong Pastor Benji A. Bringula po. Magandang umaga po mga kapatid. Akala ko ay hindi ako makakarating. Baka si Jack Grace lang sana. Dalawang gabi na po akong nagdadayaliya. Mula ng Biyernes ng gabi. Akala ko nung Biyernes na magdamag. Wala akong halos di ako natutulog. Tapos nung Sabado ng umaga, gumanda yung pakiramdam ko. Tulog lang ako mula alas 3. Pagkagising ko, nagpaluto ng merienda sa Jack Christian Prado. Nagdadayaliya ako. Sabi niya, kung mahal ako ng asawa ko, batid. Kumain ka, kahit pag mo na lang lagyan ng milk. So, kumain naman ako. Natulog ulit ako. Dahil maulan, pagkagising ko, hindi na naman namin sopas. Sabi ko, magalit ka ba sa akin? So, pagdating ng alas 11, kagabi, talagang hirap na hirap ako. Akala ko, papadala na ako sa ospital. So, nagpublish siya ng, Pukari, ano ba yan? Basta yun. Pagka nag-CR ako, CR inom. Pero hanggang ngayon, damang-dama ko yung panlalambot. Kaya pasensya na kayo kung dalawang pastoral ako po. Buti na lang ako ni Eric. Binalan ako ng Gatorade kahit hindi sinasadya. Kaya medyo tumitigil ako. Nangihina ako pa rin. Akala ko malakas ako, mahina din pala. Talaga yung nagkakailan. Walking with Jesus series. Yan po yung ating nung pong sabihin ni Pastor Nino, yung pong mga magiging
proyekto ng misyon, nagawa po ako ng sermon series. No? Mula po ito sa July hanggang August. No? Para matugunan ko po yung pangailangan ng pong programa ng misyon. Kasama si Jesus ang paglalakbay ng isang alagad. Po yung maganda ng ating sermon. At meron pa subtitle, Sinugo at Sinangkapan, Send and Equip. Ito po hinamon natin sa Lucas 10:1-11 at lumundag tayo ng 16 hanggang 20. Uli po natin, basahin na po ninyo sa sermon, bagamat may mga tao nagrereklamo, bakit daw pagkahaba-haba ng mga talatang binabasa. Mas matuwa kayo kasi yun yung nasa Bible, yung binabasa natin. No? Hindi ho yung mga additional lang na sinasabi ng isang pastor doon po sa kanyang sermon. Basahin po natin. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72, sila ay sinugo niya ng 2 sa bawat bayan po na pupuntahan nila. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng anihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mag-aani. Kumayo kayo, isinusubo kayo para makatupa sa gitna ng mga asuruban. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihani sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na manggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. 16. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita ko parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang mga mananakit sa inyo. Ngunit, magala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Katulad po ng aking sinabi kanina, sa buwan po ng July ngayon at August, ay magsisimula naman tayo ng isang series ng sermon na ang pamagat ay A Discipleship Journey with Jesus o kasama si Jesus ang paglalakbay ng isang alagad. At tinawag natin itong Walking with Jesus series. Ang seryeng ito ay binubuo ng siyam na mga sermon na mula sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa mga sermon pong ito ay tutuklasin natin kung ano ang kahulugan ng pagiging alagad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kuminsan kasi may pakiramdam tayo na ang nakikita natin na ang mga alagad lang ay yung pong pinili ng Panginoon at yung madalas nating mabasa sa Scripture, yung 12. Akala natin,
Yun lang yung mga alagad. At dahil doon, kung minsan, meron tayong mga conclusion na dahil hindi sa ating panahon ngayon, kung hindi tayo kabilang sa board, parang hindi tayo alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po nung po ikatlong Sunday ng June, nagsimula po ang growth season sa kalendaryong Kristiyano na sumisimbolo ng ating kulay green. Ito po. Green na po yung ating, pero tutuwa po ako, may bago na po tayong lamesa. Ganda. Salamat, kapatid na Roland. I-bless ka ng Panginoon. Parang hindi narinig ni kapatid na Roland. Pero mas bibigyan ko muna ng ang mahalagang, kaya yung pong narinig yung sermon, doon sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga, doon po sa growth, sa Sunday na yon, nagsisimula sa growth season, sa kalendaryong Kristiyano, binigyan natin ng pansin yung isang sermon na kapag walang bunga ay pinuputol. So, napakahalaga po nun. Ibig sabihin, katulad ng puno ng igos, kung hindi tayo magbubunga ay pwedeng putulin tayo ng Panginoon at itapon sa isang lugar na hindi kasiya-siya yung lugar na yon. Kaya po sa buwan ng July at August ay gagawa tayo ng ilang mga sermon. Although kung hindi ko man po, pipilitin ko po na masundan natin itong mga series na ito. At nagbigay po tayo ng mga pamagat dyan. Ito po. Sa July 6, Luke chapter 10, ngayon po yan, sent by Jesus' disciples are sent with His power. Next Sunday, July 13, Luke 10, 25-37, loving like Jesus, compassion defines a disciple. July 20, listening to Jesus' disciples, spends time with Jesus. July 27, Luke 11, 1-13, praying with Jesus, learning to talk and trust God. At sa buwan po ng August, basahin ko na lang po yung mga pamagat, letting go for Jesus. Life is not about things. Waiting for Jesus, stay ready and faithful. Standing with Jesus, following Jesus costs something. Healed by Jesus, sees and frees the broken. Walking humbly with Jesus, humility is kingdom greatness. Yan po yung mga aabangan nating mga sermon sa mga darating na linggo hanggang sa mga linggo ng July. Inasahan ko po na abangan natin ito at mas mainam po na marinig natin. Kaya katulad nga po ng aking pamanhik sa inyo mga kapatid, wag po tayong parang mga kabuti lang. Kung kailan natin gustong sumimba, doon lang tayo sisimba. At bibigyan po natin ng pagpapahalaga ang Panginoon. No, wag nating pinapagod yung ating mga sarili sa araw ng Sabado at kapag araw ng Linggo hindi tayo makasimba. Hindi masama yung ginagawa natin ng araw ng Sabado. Mag-enjoy tayo. Go! Kasama niyo ako dyan. Pero, nagiging masama yan pagka naapektuhan na yung kinabukasan ng pagsisilbi natin sa Panginoon. Kaya sa paglalakbay na ito, inaasahan nating may mangyayaring mga pagbabago sa ating buhay, sa ating pagkakilala sa Panginoon. Tayo, nais natin na tayo ay makapaglakbay na kasama ang Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating pong mga buhay. May isang sundalo na inutusan ng kanyang commander para pumunta sa kabilang bayan para ihanda ang kanyang pagdating. So nagtanong po yung sundalo, paano kung hindi makinig sa akin? Sumagot ang commander sa bayabot ng isang badge, dalhin mo ang badge na ito, ipakita mo ito sa sino mang magtatanong sa iyo. Sumunod ang sundalo at nagawa niyang lahat ang iniutos sa kanya ng commander dahil dala niya ang badge nagpapatunay na siya ay sinugo ng kanyang Panginoon o ng kanyang pinuno. Nais ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay may marating o may matapos o may magawang pagbabago personal man yan o bilang isang iglesia. At sa pagsusugo niya sa atin, katulad ng mga binasa natin mga talata, katulad ng pagsusugo niya sa 70 mga alagado o 72, tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan para magawa ang kanyang kalooban sa ating buhay
at sa buhay ng ating iglesia. See? Yung pong 70 alagad na ito, hindi natin sila mababasa sa banal na kasulatan. Sila yung mga tao na hindi kilala, mga tahimik lang, at maaaring sabihin nating wala silang alam, pero sila ang pinili ng Panginoon para sila ay isugo ng ating Panginoon. May ilang bagay lamang tayong kailangang tandaan o malaman sa ating pong pakikinig ng sermon o pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Una, may layunin ka. Hindi isang aksidente, at madalas ko itong marinig, hindi isang aksidente na tayo ay ipinanganak sa lupa. Hindi isang aksidente kung bakit nakarinig ka ng salita ng Diyos, at hindi higit na aksidente kung bakit tayo narito sa templong ito tuwing araw ng linggo. Basahin po natin yung talatang 1 hanggang talatang 3 ng aklat ng Lucas, pangkat na 10. Sabi diyan, pagkatapos ito, pumili ang Panginoon ng 72. Madalang hindi nyo po mababasa yung mga pangalan yan sa scripture. Ang lagi lang nating mababasa kapag pinag-usapan ang mga alagad, si Juan, si Pablo, sila lang ang mababasa natin. Sila ay sinugo ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Pagka ho pinagbubulay-bulayan ko yan, ang tindi po ng description ng Panginoon. Nung sabi niyang, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Alam naman natin sa banal na kasulatan na ang asong gubat ay sinisila ang mga tupa at ginagawang bogchi. Alam niyo ba yung bogchi? Kasi mayor na naman si Isko makakarinig na naman tayo ng mga etneb. Makakarinig na naman tayo ng ginagawang chibog, ibig sabihin, ginagawang pagkain. Pero isinugo sila ng Panginoon sa gitna ng mga asong gubat. Hindi pinili ni Jesus sa mga kilalang tao. Hindi rin niya pinili ang mga sanay ng mangaral. Marahil ang iniisip ninyo, ang sanay mangaral ay ang mga manggagawa ng iglesia, pwedeng isama natin ang mga predikador ng iglesia. Kasi pagka tinignan po natin, ang aklat ng disiplina, ang mga predikador ay ang katuwang ng mga manggagawa. Kaya mayroong mga personal na discipleship na ginagawa ang isang pastor dito po sa mga predikador. Hindi pinili ni Jesus sa mga kilalang ito, hindi rin niya pinili ang mga sanay ng mangaral. Ang pinili niya ay mga ordinaryong tagasunod. Katulad ninyo. Katulad ng marami sa inyo. Mga taong handang sumunod, makinig, at humayo. Kayo ang pinili ng Panginoon. Itong mga ordinaryong tao nito. Yung pong 70 o 72 na alagad ay hindi mga eksperto. Baka hindi sila nagkaroon ng mga seminar, maaaring ang nangyayari lang sa kanila ay nakikinig doon po sa mga itinuturo ng great teacher, ng great rabbi nung kanilang kapanahunan. Pero sila ay isinugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, tayo ay isinusugo din ng Panginoon. Hindi po tayo ay yung po mga pumapasok lang sa simbahan, pagkatapos ay uuwi na. Tandaan natin, sa panahon ikaw ay sumampalataya kay Kristo, hindi ka lang niya basta iniligtas. Isinugo ka rin ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagiging alagad ay hindi tungkol sa pag-upo lang tuwing pagsamba sa araw ng linggo o araw ng midweek service. Ito ay pamumuhay araw-araw bilang kinatawan ni Jesus sa iyong pamilya. Yung 4K ni Pastor, kapamilya, kabarangay, katrabaho, at kaibigan. Ito ay pamumuhay araw-araw
bilang kinatawan ni Jesus sa iyong pamilya, barangay, eskwelahan, trabaho, at online. Meron po akong nabasang kwento. Sino ang nakakakilala sa inyo kay Senator Juan Flavier? Taas ang kamay. Yan, marami. Yan, marami. Okay. Gusto kong binabasa yung mga kwento ni, hahawak po ako, nalalata ako. Yung mga kwento ni Juan Flavier. Eto. May isang kwento si Juan Flavier na nabasa ko. May isang lalaki raong namatay at siya ay dinala sa piling ng Diyos. Ipinaliwanag sa kanya ni San Pedro na sa langit, ang bahagi lamang ng katawan ang napupunta sa langit. Ang bahagi lamang ng katawan na pupunta sa langit ay ang bahagi lamang ng katawan na ginagamit sa paglilingkod. Kung ano yung ginagamit mo sa paglilingkod, yan lang daw ang pupunta sa langit. Sa pamamasyal nila sa langit ay may nakita silang grupo ng mga paa. Nakimabasa ko itong kwento na grupo ng mga paa, mga kamay, at mga mata. Kasama na rin po yung mga bibig. Yung bang mahilig mag-praise the Lord, mahilig magsabi, pero hindi naman nakikita sa gawa. Pero mahirap yun, ha? Yung bibig mo nasa langit, pero yung katawan mo nasa impyerno. Maya-maya ay napasimangot ang lalaki dahil may naamoy siyang mabaho. Nagtanong siya kay San Pedro, ano po yung mabahong amoy na iyon? Dinala siya ni San Pedro sa napakalaking grupo ng mga puwet sa langit. Dito, nagmumula ang mabahong naamoy mo. Sila mga taong masisipag umupo sa kapilya. Pero walang ginagawa pagkatapos. Napaisip ang lalaki at nang napatingin sa sarili ay nakita niyang isa din pala siyang sa mga puwet na nagpapabaho sa langit. Pero maganda, mabuti na lamang at nagising ang lalaki sa napakasamang panaginip. Mga kapatid, tingnan niyo nga po yung katabi mo. Sa iyong palagay, pag nanaginip siya mamayang gabi, ano kaya ang bahagi ng katawan niya ang mapupunta sa langit? Sabi ng Panginoon, napakarami na nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Isinusugo niya tayo sa lahat ng bahagi ng ating kapitbahay, ng ating kaopisina, ng ating katrabaho, kaibigan, etc. upang magbahagi ng kalooban ng Diyos sa buhay ng mga taong malapit sa atin. Hindi natin kailangan na maging pastor para maging misyonero. Ang kailangan lang natin ay isang pusong handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. At sino-sino yung mga taong ito? Katulad ng presentation ni Pastor Lino kanina, doon sa 4K, hindi 4 pisa. Baka singilin niyo si Pastor Lino. Kahit pilipitin niyo, walang ibibigay sa inyo yan. 4K. Yung tahanan ng iyong kapitbahay, yung tahanan ng iyong kamag-anak, yung tahanan, pagka nandun ka sa trabaho, sa eskwelahan, pwede mo silang misyonin. Yung kaibigan mong may problema, yung kamag-anak mong nagkukulang, na kailangan mong tuluyan. Sapagkat kahit sa atin, kahit sino sa atin dito, ay maaaring maging daluyan, hindi lamang ng kagalingan, kundi maging nung kanilang mga pangailangan. Ulitin ko, hindi natin kailangan na maging pastor para maging misyonero. Ang kailangan lang natin na isang pusong handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagka ba napunta sa langit, nasa langit tayo . Ano kaya ang makikita natin doon? Bang puwit natin?
Yung paa natin, yung kamay natin, yung mata natin, o yung bibig natin. Ibig sabihin mga kapatid, yung buong pagkatao dapat natin ang ginagamit natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ikalawa, may kapangyarihan ka. Kapansin-pansin po yung bilin ni Jesus sa mga alagad sa talatang 4. Sabi, huwag kayong magdadala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Hindi ba delikado ito? Para silang pinapupunta sa laban na walang anumang dalang gamit. Isama pa natin yung sinabi na isinusugo kayo ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kailangang malaman mo ang lahat ng bagay. Kung ano ang sasabihin, kung ano ang isasagot, kung may magtatanong, kung ano ang gagawin sa mga sitwasyon, sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng mga salita, ng tapang, at ng mga pagkakataon para magawa natin ang ipinapagawa niya. Ang mahalaga mga kapatid ay ang pagsunod natin. Hindi pagkaalam ng lahat ng bagay. May mga tao na nagbibigay lang ng testimonyo sa kanyang buhay. Ibinibigay lang kung ano yung nangyari sa kanyang buhay, pero nakakakilala sa Panginoon yung nasishare niya nung testimonyo ng kanyang buhay. Alalahanin mo na may dala kang karapatan o kapangyarihan. At alalahanin din natin yung 70 o 72 ay bumalik na masaya at nagkwento sa ating Panginoon. Masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Niulat pa nila, sabi niya, di ba, ang tindi ng kwento, 72, yung 70, walang mabibigat na karanasan. Ang makikita lang natin, mayroong mabibigat na karanasan pagka binasa natin yung scripture, yung mga alagad, yung pong 12 apostol, at meron pa mga pagkakataon kahit ang mga demonyo hindi nila mapalayas. Pero ito pong 70 o 72 isinugo ng ating Panginoon. Dahil sinunod nila yung kalooban ng Panginoon, kahit yung mga demonyo ay napapasunod nila. Dahil sa kapangyarihan nila, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Tindi ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga marami mga pagkakataon sinasabi natin sa pangalan ni Jesus tumigil ka. Kasi may kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Alalahanin natin, hindi ito dahil mahuhusay sila, kundi dahil ginamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yung pong kapangyarihan o otoridad na mula sa Panginoon ay hindi para ipagyabang natin. Merong nangyari sa ganyan, no? Hindi pa ang ating Panginoon. Si Pablo pa yata, si Pedro, kung di ako nagkakamali, na babayaran nila ang alagad na ito para sangkapan lang sila ng kapangyarihan na meron sila sapagkat nakikita nila na bumubuhay ng patay at nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng mabibigat na mayroong karamdaman. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi para ipagyabang natin. Ito'y para sa paglilingkod at para sundin ang utos ng Panginoon. Sa talatang siya masabi, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Napakagandang marinig sa isang kapatid ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon na sabihin malapit na sa inyo ang kaharian ng Panginoon. Kumusta mga kapatid? Ang ating iba't ibang uri ng ministeryo na ginagawa na mayroong kinalaman doon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na may kinalaman sa pagpapahayag ng ating buhay kung papaano tayo binago ng Panginoon. Na nagpapahayag
kung anong klase ng tao tayo mula nang tayo ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita sa mga kaibigan natin, huwag nating isipin kung tama ba ang sasabihin natin. Kung minsan yan ang problema sa atin. Ang madalas kong narinig, Pastor, wala akong alam. Huwag nating isipin kung tama ang sasabihin natin. Ang importante, manalangin muna tayo at hayaan nating mangusap ang banal na Espiritu. Manalangin tayo para sa mga may sakit o mga nalulungkot. Manalangin tayo para sa mga dumaraan sa pagsubok. Yung pong simpleng bagay na yan, nasabihin mo sa kanila na idadalangin kita, ipagpipray kita, malaking bagay sa mga tao na nakakarinig ng ganitong klase ng mga salita. Tandaan natin na walang maliit na alagad kapag ang Diyos ang kumikilos. Dahil hindi tao, kundi ang Diyos ang may kapangyarihan. At mapapasa iyo lamang ang kapangyarihan ng Diyos na ito kung magpapailalim ka doon sa Kanyang kalooban. Ikatlo, may ibibigay ka. Ano yun? Kapayapaan. Sa talatang 5 sabi, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Bago ka pagpasok mo, sabihin mo lang, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Nang isinugo ni Jesus sa mga alagad, hindi lang sila inutusang magpahayag ng mensahe, kundi upang dalhin ang kapayapaan ng Diyos sa bawat tahanan na kanilang pupuntahan. Kapayapaan, shalom. Ang shalom o maghari nawa ang kapayapaan sa buhay na ito ay hindi lamang simpleng pagbati. Sa kultura ng mga Hudyo, ang shalom ay kapayapaan. Ang shalom o kapayapaan ay nangangahulugan ng maayos na kalusugan, kagalingan sa mga karamdaman, kaligtasan sa lahat ng uri ng panganib, mapayapang kalooban. Ito ay simpleng panalangin na maranasan nila ang presensya ng Diyos. Wala itong pinagkaiba sa pagbati natin ng magandang umaga sa ating kapwa. Wala itong pinagkaiba. O kaya ay maligayang kaarawan. Ang mga pagbating ito ay hindi paglalarawan ng klase ng panahon, kundi isang kahilingan sa Diyos na maranasan ng binabati ang isang magandang umaga o kaya ay isang maligayang kaarawan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya lagi nating tatandaan, hindi lang tayo nagsasalita. Tayo ay nagdadala ng magandang karanasan sa mga taong ating pinupuntahan. Kaya malinaw ang bilin sa atin kapag pumasok tayo sa bahay, opisina, o kwarto, dapat ay madama o nadarama ng mga naroroon ang presensya ng Diyos. Napakahalaga na. Yung pagpasok ko pa lamang, ang madarama nila, yung presence ng Diyos. Walang inis, walang galit, walang panidibugho, walang ibang iniisip. Kundi ang kanilang nadarama ay ang presensya ng Panginoon. Kanino ka isinugo ng Diyos upang dalhin ang kanyang kapayapaan? Sa kapitbahay mo? Sa kaibigan mo? Sa kabarangay mo? O sa kaopisina mo? Dito ka ba isinugo ng Diyos? Kung anong klase ng tao ka, doon ka isinusugo ng Diyos. Kapag iniisip ka ba ng iba, ang iniisip ba nila sa iyo ay ang ating Panginoong Hesus? Kapag ka ba nakita ka nila, ang iniisip ba nila sa iyo ay ang ating Panginoong Hesukristo? O ang iniisip nila sa iyo ay ang hindi magandang pag-uugali mo?
yung mga ginagawa mo na akala mo ay nakatago sa mata ng tao, pero hindi lingid sa mata ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, na pilit nating itinatago sa ating kapwa, ay hindi na itatago sa mata ng Diyos. At darating ang panahon, pagbabayaran natin ito, kung ito ay hindi mo isusuko, hindi mo pagsisisihan, at magbabagong buhay ka. At kapag ka nagkaroon ka ng pagbabagong buhay sa iyong pagkatao, kapag ka pumasok ka sa tahanan ng ibang tao, ang nakikita nila at ang nararamdaman nila ay ang presensya ng Diyos sapagkat nakita nila ang pagbabago sa iyong buhay. Sa mga panahon ng hindi pagkakaunawaan, paano ka maaaring maging instrumento ng isang kapayapaan? Andiyan pa po ba kayo? May isang tunay na pangyayari akong nadinig mula sa isang kapatid. Narinig ko dito yan. Isang tatay na dati mainitin ang ulo. Ngunit nung nakakilala kay Kristo, siya ay naging mapagpatawad. Naging mapagpakumbaba at nagpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Hindi siya marunong mag-sermon o kahit short exhortation man. Pero, ang kanyang pagbabago sa kanyang ugali ang naging paanyaya para ang kanyang asawa at mga anak ay makinig ng mensahe tungkol kay Jesus. Kaya pati yung kanyang asawa na babae ay may mga pagkakataon na nagme-message sa akin at sinasabi niya, nakikinig talaga siya ng mensahe at naipamumuhay nila yung mensahe na ito. Kumusta mga kapatid ang ating buhay? Ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ba ng kwento ni Juan Flavier? Pagka napunta tayo sa langit, ang makikita lang ay ang ating puwet. Dahil masipag tayong pumasok, nauupo sa simbahan, pero pagdating o pagkatapos nating maupo at umalis na tayo, back to normal ang ating pagiging tao. Wala pa palang personal na relasyon kay Kristo. Mga kapatid, ang pagiging alagad ay hindi lang pakikinig kay Jesus tuwing linggo. Ito ay pagsama sa Kanya araw-araw. Kaya pinipilit po natin na every morning, pagka po hindi po ako nakapag-send ng devotion, hindi ho maganda pakiramdam ko nun. Nakahiga lang po ako nun. Ito ay pagsama sa Kanya araw-araw. Isinusugo niya tayo. Hindi dahil tayo ay magaling, kundi dahil umaasa tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kaya lang, ang tanong, ay handa ka bang humayo? Nakahanda ka ba kung may papagawa sa iyo ang Panginoon? Handa ka bang dalhin ang kapayapaan ng Diyos sa mga lugar kung saan may kaguluhan, takot, o pagod? Tandaan natin, hindi mo kailangan maging eksperto o maraming alam sa Biblia. Hindi mo kailangan maging magaling sa pagsasalita. Ang kailangan lang ay puso na handang sumunod at magtiwala. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Naway, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga paghayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen.
Hello. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong mabiyayang mensahe. Ngayon po, ililikupin po ang ating mga handog ng kapatid na Ernie Feliciano at Cesar Feliciano. Magbigay sa gawain Nais mong ika'y pagpalain na po. Tiyando ang mabuting ani. Pagpupuri kay sa gawain ng Diyos. Pagpalain mo po, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri. Ama, tanggap yaring handog ng pusong may loob. Pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Basbas po sa mga anibersaryo ng kasal, sumapit po sa kanilang mga karawan at mga nanatatanging pasalamat po, ang muli po ay inaanyayahan po kayo sa dakong harapan. Mabuhay ang awit namin, masaya ang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, kay Kristo na laging nagmamahal. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa napakabiyayang mensaheng aming napakinggan. At natutuwa po kami sapagkat sa buwan ng July at August ay nakasentro po ang amin pong mga mensahe
sa misyon, sa paghayo, sa pagsishare ng iyong Word of God. Dalangin po namin na lahat kami ay makibahagi sa 4K program ng misyon upang kami huwag makitang parang puno ng igos na hindi namumunga at ang walang bunga ay yung pinuputol. Salamat po sa mga kapatid na ito na nasa harapan. Kinikilala po nila ang iyong kapangyarihan. Marami po silang pinagpapasalamat. Ang iba'y na nagdaan sa mga pagsubok sa pag-ospital ng mahal sa buhay, subalit nadama nila ang iyong probisyon, ang iyong pag-iingat sa kabila ng mga mahal na halaga ng nagastos, ang pag-iingat mo'y sapat at ang mga nawalang naipon ay iyong ibabalik ng higit pa kaysa dati. Narito ang iyong mga anak, ang iba'y naka-receive ng answered prayer. Salamat po sapagkat patuloy mo pinatutunayan na ikaw na aming Diyos ay tumutugon sa iyong mga anak sa kanilang mga ipinapanalangin. Ano man po ang ipinagpapasalamat na aming mga kapatid na ito, kilalanin mo po ang kanilang pagkilala sa iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. At sa aming pagpapatong ng aming mga kamay sa mga kapatid na ito, ang pagpapala mo po ang ikaw at sa bawat isa sa kanila. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang naging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang naging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang naging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Lamang po sa pagkakatayo at para po sa pagdaraos po ng ating banal na hapunan.
Kapatid, maghari po sa atin ang katahimikan at muli ay dudulog tayo sa hapag ng Panginoon upang alalahanin natin ang hirap, sakit at kamatayan. Dalayan ko sa Panginoon na ang maging laman ng ating puso sa mga pagkakataong ito ay ang taus-pusong pakikipagdiig upang matanggap natin ng kaaya-aya ang kanyang laman at dugo. Kung sino man yung nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, sa Jesucristo ang matuwid, na siya ang pampaluwag sa loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan. Dahil dito kayo nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala na nagkakawang-gawa at umiibig sa inyong kapwa, at nagpapasyang magtaglay ng isang kabuhayang banal at sakdal, na tumatalima sa mga utos ng Diyos at lumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay magsidulukay ritong taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang sakto sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manikluhod kayo ng may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating manunubos tagapagligtas at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa ninyong mga kasalanan. Mari na pong maupo ang kapulungan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ng aming puso ang di mabilang na mga pagkakasala at maglang kasamaan na sa tuwi-tuwi ay aming nagagawa. Maging sa pag-iisip at sa pananalita laban sa iyong pagiging dakilang Diyos na siyang nakapag-uudyok sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po ay lubos na pinagsisihan at tinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami iyong kahabagan o amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapastanganan at ipagkaloob mo na sa harapin kami sa iyo makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging kararangal, kalwalwalhati ng iyong pangalan sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Tayo pong lahat, Diyos na mawait walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nangabukas sa mga puso ng lahat ng tao at walang ng lahat ng ninanasa namin at walang lihim na sa iyo inalilingid. Pakalinisin mo nga ang aming mga puso ng kasi na iyong Espiritu Santo upang maibig ka namin ng may kasakdalan at maitampok sa paraang karapat dapat ang banal mong pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang dahil sa palagay na kami ay may munti man lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa paghahawak namin sa di malirip at di pagmamali mong mga kahabagan. Kahabagan mo nga po at hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang taglay na mahabagin ayon sa iyong kalikasang taglay. Kaya itulog mo sa amin, Panginoon, na sa iyong sinisintang anak, na itulog mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ng kanyang dugo, na mabuhay at lumago kami sa mga yaon, at nang kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa kanya at siya naman sa amin. Amen. Ang dalangin ng pagtatalaga ng Pastor Lino. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di nagmamali mong pag-ibig at kahabagan, ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa amin. Na siya nang doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili na magminsang makapagandog na ng kanyang buhay ay naging saktal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. At nilalang ang banal na sakramentong ito sa pamamagitan ng kanyang banal na ebanghelyo
at ipag-utos sa amin ng isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Nilulog po namin sa iyo, Amang Mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay pahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha ng iyong pinakaiibig na anak sa pag-aalaala sa kanyang mahirap at sakit at kamatayan ay makinabang kami sa kabanal-bala ng iyang katawan at dugo. Siya ng gabing iyon ay ipagkanulong ay hinawakan ng tinapay at nang makapagpasalamat ay hinatid binigay sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin at kanin ninyo. Ito yung aking katawan niya binibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Amen. Gayun din naman, nang matapos ang paghapon ay hinawakan ng saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na sinabi, uminom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-aalaala sa akin. Amen. Tanggapin natin ang hostya na sumisimbolo sa laman ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Suot po natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanya. Tunay nga ukol at matuwid na maging tungkulin namin sa buong panahon at sa lahat ng dako ay handugan ka namin ng mga pagpapasalamat. O Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan, kaya nga't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at lahat ng hukbong nasa langit, ay nagpupuri kami at nadakil ang maluwalhati mong pangalan na sa laging pagkuparangal sa iyo nagsasabing, sumabay po ang kapulungan, banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati ay mapasa iyo na lamang nawa, o Panginoong kataas-taasan. Amen. Akin pong tiyatawagan ang lahat ng kalalakihan ng ating pong iglesia upang siya unang dumulog sa ating banal na hapunan. Mga kalalakihan ng ating iglesia, tanggapin po natin ang ostya na sumisimbolo sa kanyang laman at isunod po natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ang aking pong panalangin sa inyo ay lagi ninyong maranasan ang kapayapaan ng puso at isipan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen at amen. Humayo po kayo na taglay ang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit. Akin pong tiyatawagan ang lahat ng kababaihan ng ating pong iglesia. Mga kapatid, tanggapin po natin ang ostya na sumisimbolo sa kanyang laman at katawan at isunod po natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Katulad din po ng aking panalangin sa mga kalalakihan, kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isipan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayong po kayo taglay ang biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sunod po natin ang lahat ng young adults ng ating pong iglesia. Mga kapatid, tanggapin natin ang ostya na sumisimbolo sa laman at katawan ng ating Panginoong Jesucristo at isunod po natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Pagpalain kayo at lagi niyong maranasan ang gabay at pag-iingat ng Panginoon. Ang dulang para sa mga kabataan. Mga kapatid, tanggapin natin ang ostya na siyang sumisimbolo sa laman at katawan ng ating Panginoong Jesucristo at isunod natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Dalangin ko para sa inyo, dinggin ng Panginoon ang lahat ng mga panalangin ninyo. Mayo kayo na taglay ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang huling dulang ay para sa mga bata.
Mga anak, tanggapin ninyo ang hostya na sumisimbolo sa laman at katawan ng ating Panginoong Kristo at isunod natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Dapat maging mabuting mga anak kayo para humaba ang inyong mga buhay. Kung gusto nyo mahabang buhay, pagmamahal at pagsunod sa mga magulang. Alam nyo, nalalaman ko lahat pag hindi kayo sumusunod kasi nagsusumbong sa akin yung mga nanay ninyo. Kaya dapat mamahalin natin sila kasi pag sinusunod natin yung mga magulang, para nating sinusunod ang Diyos. Okay? Umayo kayo, nataglay ang biyaya at pagpapala ng ating Ama. God bless sa inyo lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sabay-sabay po nating bigkasin ang pagpupuri sa Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ibinubuti ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa iyon dakilang kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, sa kalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, Jesucristong bugtong na anak. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluklok, mahabag ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo. O ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Salamat po sa inyo. Doxalihiya po. Tanggapin natin mga kapatid ang mayamang pag-ibig ng Diyos sa mga langit, ang patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan at pang-aaliw ng diwang banal, ang patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Himno recessional bilang 325 po sa aming pagwawakas. Sa aming pagwawakas ng payapang pagsamba, salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, biyaya sa tuwina at sa dakilang pagsinta. Saganang biyaya na ipinagkaloob, tinanggap naming malugod. Ang katumbas nito'y aming paglilingkod hanggang buhay ay malagot. Kami ay ingatan, huwag mong hihiwalayan sa gawain at paglalakbay. Muli
Salamat po. tayo pong lahat ay